Mr. Chair, walo lang yung septic tanks, di po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, with all due respect, ako po ay civil engineer. At masyado po tayong nababagalan na walo lamang septic tanks, hindi pa ma-inspect. Ano po? So, with respect to General Katapang, sir, Mr. Chair, masyadong mabagal po ang NBP. And base po dito sa inyong data, you have 30,701 PDLs. Tama po? Sa NBP. Opo, opo. And the capacity is 6,435 PDLs only. Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And Mr. Chair, ang occupancy rate po ng NBP is around 477%. Meaning, meron po ditong congestion rate na 321%. Mr. Chair, ano po ang plano ba dito ng NBP dito sa congestion rate na ito? Mr. Chair, Your Honor, ang intention po talaga is ilipat na po sila sa alisin na po, isara na po ang New Bilibid Prison maximum, medium, and minimum at ilipat po sila sa mga regional prison and penal farm na available at hopefully by 2028 po, sarado na po ang ating New Bilibid Prison when it comes to the maximum, minimum, and medium security compound. So nabanggit po ninyo, by the way, meron na po kayong budget approved previous year para sa capital outlay, construction of buildings and facilities. Tama po ba, Mr. Chair? 200 million, sir, for this year. 200 million po, Mr. Chair, Your Honor, for this year. Okay, thank you. More or less, ilan po na PDLs ang maka-occupy ng buildings na doon sa na-approve na budget for the additional facilities? Kasi nga po, iniwasan na yung congestion rate. Ang kaya lang po niyan, mga 500 to 600 po. Kasi isang building po, nag-aalaga ng 150 million. Ilan po ang ma-occupy nun? Mga 500 po to 600 PDL doon sa allocated na 200 million. 200 million. Anyway, magko-compute pa ako by per capita. Ano po? So, Mr. Chair, yun lamang po at yung ibang mga honorable colleagues ay medyo iba na yung tingin sa akin. No? At masyado na yung mahaba na itanong ko. I-reiterate ko lang po, Mr. Chair, if I may, dapat po sana i-priority ng NBP ang budget nila for the procurement of CCTV. Yun lamang po, Mr. Chair, and thank you very much po sa ating... Thank you so much, Congressman Busita, and the Chair would like to recognize Congressman Arnie Puentebella. Yes, his interpellation. yes, thank you, Chairman, for the opportunity. Didirect ko lang yung question ko kay Director General Katapang. Just to follow up yung mga tanong ni Congressman Busita. Correct if I'm wrong, you were appointed as Director General October 4, 2022. October 24 po, 2022, Mr. Chair, Your Honor. Okay. So, this is safe to say na yung paggawa po ng budget ay wala pa kayo noon for 2023. Wala pa po, Mr. Chair, Your Honor. Yeah. So, even the budget, inherited nyo lang po dun sa past administration. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Okay. So, ano rin po ba yung mga na-inherit nyo na mga problema nung pumasok po kayo sa Bucor? Hindi naman sa minamalit ko po yung ating kakayahan na na-inherit ko. Unang-una po talaga congested. Pangalawa, yung ating mga tao po hindi prepared to become uniform personnel. Kasi pinasa yung batas 2013, lumabas yung IRR ng 2019. Sa kasamaang palad po, yun po yung panahon ni former DG Bantag. Nakita nyo naman po ang nangyari doon at pumutok po siya sa Percy Lapid case. Kaya nung pumasok po ako, sinaluko po lahat yung problema at hinarap ko po lahat ng problema dyan sa Bucor. Unang-una, yung moral po ng mga tao kasi nung pumasok po si DG Bantag, tinanggal niya po lahat ng mga key position, lahat ng mga tiga Bucor na nag-occupy ng key position, nagdala po siya ng sarili niyang entourage. Yung pong nangyari, sila po nagpatakbo ng Bucor at nagkita nyo ng kung ano-ano pong nangyari dyan na may nagpapasok ng beer in can na 7,500 na ang kada isang beer 1,000. Tapos kung magpasok ng alak, 15,000. Tapos kung Johnny Walker Blue yan, mga 25,000. So yun po ang sinaluko na problema. So at then of course yung attitude, yung culture ng mga tao po dyan
babaguhin natin dahil culture of negligence, culture of walang pakialaman, culture of wag kang makikialam dito sa dilihensya ko. So, parang sa anin ko na rin. And then yun po ang pinipilit kong baguhin na ugali. Kasi kahit po pag bigyan nyo kami magagandang tulungan, pero kung wala namang values yung mga tao, tuloy-tuloy pa rin yung magiging kultura po dyan. Yun po ang gusto kong baguhin, kultura. And then of course, binigyan nga po kami ng mga tao, panay private po. Wala po akong command. Ang officers ko dyan, 100 mahigit, no? Pag nag-command ako, hindi katulad sa AFP, pag nag-command ako sa taas, bababa yan hanggang sa platoon, hindi ko na kailangan i-supervise. Pag ako nag-command dito, ako na nag-utos, ako pa magbabantay na ma-implement, sisiguraduhin ko. Kaya, yan po ang gusto ko pong ibangon ng Bucor dahil hindi naman pwedeng ipasok pag masama ang mga tao, pasok tayo sa, pasok tayo PNP pa. Kailangan po yung Bucor ang manindigan. Kaya yan ang appeal ko sa kanila. Haharapin ko po lahat yan, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. So, pag-identify niyo po ng mga inherited problems yung pagpasok niyo, ano naman po yung mga reforma na ginawa niyo po sa Bucor na pagpasok niyo? Marami po, Mr. Chair, kasi baka pumutok ulit parang vulkan ito Kasi compromise ang security. Dahil sa gabi, 2,000, 3,000 nasa labas. Hindi ko po sila mapadlock kasi kung pinadlock ko sila, magrarayot po sa loob kasi matutulog sila sa silya, hindi sa opo, and then ibang-ibang grupo, no, magkakaiba sila. Tapos ngayon, dati nung hindi pa tag-ulan, nakakatulog po sila sa basketball court, maaliwalas. Ngayon po, agawan po ng tulugan, kaya kailangan nakatagilid sila kung matulog para sa ganon na mas maka-accommodate. Pero hindi po tatagal yan dahil nagkakasakit sila. No? Wala rin sila. Yung mga matatanda nalulumpo, yung matatanda nabubulag, yung matatanda nagkakasakit. No? Yun po ang mga inaano ko po, ina-actionan ko ngayon. Mga reforms. Ng reforms. No? Yes. Tinatanong ko lang to, Mr. Chair, para mas maintindihan rin po na lahat yung sitwasyon po ng Bucor. Because sa pagkakaintindi ko, huling gumawa pa ng kulungan noon was 50 years ago. I think it was the late, 1973. It was the late Ferdinand Marcos. No? So ito na po yung mga inabutan na natin na mga problema. And dahil po sa issue kay Kataroa, siguro po masabuksan. Kasi yung kay Kataroa, well, malaking problema rin po yun at hindi natin nahanap. And mas gusto ko rin po i-follow up na rin. No? Hindi na po yung iskal na nangyayari po sa Bucor para maintindihan natin. Ano po, dahil sabi ko, aminanan nyo na po yan. And alam ko po, hindi niya po masusolusyonan yan because yung Philippine Prison, ang capacity lang po natin is, tama ho pa narinig ko kanina, 5,700 and we have 30,000, 31,000? Opo, Your Honor. 6, okay. So talaga punong-puno po. So even sa basketball court, doon na po natutulog? Opo, pagka maayos po, magandang panahon. Doon na natutulog. Okay. Opo. Pangalawang tanong ko po, paano po yung, alam na po na natin sa pagkain is 70 pesos a day, stated by Secretary Remulla. Tapos pag binil po, baka 50. So kung i-compute mo, kada meal po nila 3 times a day is only 15 pesos. So alam natin na hindi po, parang hindi makatauhan na po yung nangyayari din po doon. Ang tanong ko naman po ngayon, paano po pag nagkakasakit naman ang ating mga PLDs yan? May budget rin po ba kayo, mga PDLs natin? Meron po silang allowance na 15 pesos per day. Para kung magkasakit sila, yun po ang gagamitin. Paano po kung nagkakasakit at kailangan po na rin sa ospital? May budget rin po ba ang Bucor rin po doon? Wala pong budget pero sinasalo na po ng MOE namin. No? Pinapadala po namin sila sa ospital para ganun masikaso. Yes, pinapangkit ko lang po dahil sabi ko nga po, pag nagkasakit, kahit po nakakulong sila, is there right na maggamot din po tayo. And just a suggestion po, General, if I may, we can also siguro enter a memorandum of agreement with DOH, no, from government to government rin po yan. May mga MAI po tayo, may mga government hospital tayo, para po hindi na rin po kainin yung MOE po ninyo. So you can venture into that. Because actually, regarding this matter, kung kay Congressman Tulfo, maganda po itong pagpatao na to. Dahil una-una, hindi naman po tayo mahanap po ng diferensya lang po sa Bucor. No? We want to find solutions. Kaya nga po nagkaroon tayo ng inquiry to further understand yung dinadaanan nyo rin po sa Bucor. And may mga ibang ahensya na pwedeng tumulong, even po ang DSWD, may livelihood programs po tayo dyan.
na pwede po nating ipasok rin para sa ating mga inmates, no? Para po lalo na po yung mga less fortunate po natin, hindi na po yung mga mayayamang, yung mga lalaking drug lord, ang may pera lang, no? Para may pangkain po rin sila, may pangdagdag. Kundi lalo na po siguro, pwede nyong idagdag rin po sa programa nyo para po sa reforma ng ating pong Bucor. So, Congress is here to help you. We want to assist you. And dagdagan ko lang po, no? Kasi po yung iba po natatagalan kasi sa paghahanap kay Kataroha, may bala po ako, General. Narinig ko lang po kasi kanina si Secretary Boying Rimulya. Kasi madali po yung pagpungkal ng ating mga septic tank. Pero narinig ko po sa inyo, pero naka-cut short lang kanina, hinihintay nyo yung UP Anthropology, Archaeology? Opo, forensics. Forensics? Opo, Okay. para mag-document properly yung mga Yes, septic because tank. I understand it, Secretary, and I fully agree, para hindi rin po masayang. Kasi yung iba dito, baka matagal na pong nangyari, ngayon lang po natin nalaman dahil po sa pagkawala ni Kataroha. Ang tanong lang po namin, para hindi naman po matagalan yung mga congressman. Ano po ba yung timetable nyo? Nakausap nyo na po ba yung sa UP? Do we have a timetable? Opo, Para po mabuksan itong mga 8 o 9 pa na septic tank at makita ito? Yet, Mr. Chair, Your Honor, opo, nakausap na po namin sila kahapon and yan na po, masusupervise na po nila, pwede na po natin buksan lahat kung kailangan sabay-sabay buksan. Kaya lang yung pong problema namin, pag binuksan yan, ililipat namin yung mga PDL kung saan sila natutulog dahil doon din po sila sa malapit sa septic tank natutulog. Yes, para po maintindihan rin po natin. Kasi karamihan po dito, hindi naman po naintindihan talaga yung sitwasyon. I'm asking for the timetable. So, kailan po yung target natin na maubos na mabuksan yung 8 hanggang 9 na septic tank para malaman po talaga natin kung nandun ba si Kataroha, puto na ba, kalansay na ba, para malaman po talaga natin kung yung katawan ni Kataroha ay nasa loob ng bilibid or madideklara na natin na missing. Opo, bigyan niyo po ako ng kahit isang buwan hanggang katapusan po ng August, mako-confirm na po natin kung nandun po siya o wala. Okay, thank you, General. And habang po hinahanap po natin si Kataroha within the new bilibid, ang tanong ko lang rin po, gumagawa rin po ba tayo ng paraan na habang hinahanap sa loob, ay hinahanap rin natin sa labas? Dahil nadinig ko po si Ma'am Angie kanina na yung, syempre, pag nabalita mo may namatay, usually ang pamilya pupunta sa bilibid, pero nakita nyo na nasa truck at papunta ata ng Bicol. Yes, Mr. Chair, Your Honor, pasusundan ko po sa Bicol yung pamilya ko sa Yes, ang tanong ko lang po, Jen, is may manhunt rin po ba na nangyayari? Opo, may record po yan, Mr. Chair. May mga takas po na matagal ng panahon na wala. 2015, 2017, nahuhuli rin po. Nahuhuli po. We will submit the records to you na talaga pong hindi kami tumitigil hanggang pagka na-declare po sila na takas, hinahanap po talaga kahit Yes, ang lugar. but specifically po kay Kataroha, may sino po Opo. ba yung inatasan po natin na maghanap sa kanya? Because sir, with your connection as AFP Chief of Staff, alam ko po yung background nyo, no? So, sino po mismo yung inatasan natin? Meron po kaming search and recovery team na nakakalat po yan na pwede naming sundan kung saan po sila napunta o na may information na gano'n, sinusundan po namin yung information to confirm the information po. Mr. Chair. So, just to make it clear, sir, habang hinahanap natin sa loob, hinahanap na rin po pala natin sa labas. But we want it na maging conclusive lang, hinihintay lang na po natin, nakausap nyo na po yung UP hapon. So, you have 1 month, no, para maka-report rin po dito sa committee kung ano po yung naging findings ng UP, ano po ba yan? Forensics Forensics. experts po, Okay. Mr. Chair. Yes, thank you, sir. Last na lang po, sir, no? Sige, 10 seconds ka na lang. 10 na lang. Yeah, Kaya actually, seconds. nakakadali ko na lang eh. Sige. Mr. Chairman, siguro ibigay ko muna kung kanino man para meron pa uli akong 5 minutes. But before that, nagpapasalamat lang po ako sa lahat, even lalo na po sa ating chairman sa pag-imbestiga po nito. Dahil kami po inamulat din, ngayon lang po natin nalaman 70 pesos, kung gaano ka dami po yung inmates doon. So this is a problem ever since. And sabi ko nga po, I think this is a broken car. Whoever the driver is, wala tayong magagawa hanggat hindi natin ayusin yung sistema ng Bucor. And it's up to the government. It's not only problema po ni General Katapang to o pamilyang Bucor.